Matapos na muntikan siyang mapatay ng mga halimaw ay may biglang nagligtas sa kanya at pinagaling siya at nabigla siya nung paggising niya. Nagsisimula ang episode na ito kay Ursula, ang magandang dalaga, na nagsabi ng ating bida na, bakit mo tinitignan ng ganyan ang aking anak? Halika nga Honghang, inumin mo itong tsaa, dapat mong inumin ito ng may malaking pasasalamat at katapatan at kung hindi ay aba ka na lang. Nagulat si Ain at nagtanong, anong klaseng tsaa ba ito at anong okasyon? Inagaw ni Ursula ang tsaa galing sa kanyang anak at pinilit ipalunok nito kay Ain, nabihag si Ain sa kagandahan nitong si Yuri, at napagalaw na lamang ang kanyang maliliit na tenga. Gayunpaman, nagalit itong si Ursula at binalaan niya si Ain, at sinabing kung mayroon kang anumang mga baluktot na pag-iisip tungkol sa aking anak, ay buburahin kita mula sa mundo mong ginagalawan. Nang maglaon, napagtanto ni Ain na sila pala ang nagligtas sa kanya mula sa mga halimaw, dahil sa pagpumilit ni Yuri na tulungan siya. Nagpasalamat si Ain rito, dahilan para mamula ng husto si Yuri. Gayunpaman, sinuntok ng kanyang ina si Ain dahil sa malaengot na titig niya sa kanyang anak na babae, na curious pa rin itong si Ain, at nagtanong, totoo ka ba talagang ina gayong napakabata mo? Paliwanag ni Ursula, ako ang tagapag-alaga ng punong ito. Ang pangalan ko ay Ursula, at matagal na akong nasa lugar na ito sa mahabang panahon. Ngunit si Ain ay patuloy tumititig kay Yuri, na nabighani sa kanyang kagandahan. Muli, si Ursula ay nagalit, sinaktan siya, at binalaan na huwag gamitin ang kanyang mga mata sa ganoong paraan, at biglang naalala ni Ain ang higanteng oso na tumama sa kanya at nagligwat ng kanyang mata, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Gayunpaman, napatanong siya dahil ngayon ay ganap na siyang gumaling, ibinunyag ni Ursula na ginamot niya si Ain gamit ng isang makapangyarihang gamot na gawa sa puno. Sa kasamaang palad, hindi niya mapagaling ang mata nito. Sa halip, gumawa sila ng artipisyal na mata at itinanim ito sa mahirap at matinding operasyon. Lahat ay dahil hiniling ito ni Yuri. Nang tanungin ni Ain si Yuri kung bakit niya ginawa ito, tumugon siya, dahil nagpasalamat ka sa akin noong iniligtas kita, na napakapambihira sa mga tao na magpasalamat sa akin. Iyon ay nagpasaya sa akin. Karamihan sa tao na alam ang punong ito ay kumukuha lang ng mga sanga para sa kanilang sarili at umalis kaagad. Ngunit hindi mo ginawa iyon, at nagpapasalamat ako dahil dito. Pagkatapos, sinabi ni Ursula kay Ain, ngayon ay kailangan mo nang umalis bata. Gayunpaman, si Yuri ay nakikiusap sa kanyang ina, maghintay muna inay. Masyadong mapanganib doon sa labas, hindi natin siya maaaring ipadala sa kapahamakan. Please, wala ba tayong magagawa? Ayokong paalisin siya at saka, hindi gumagana ang teleportation magic sa loob ng Daimas. Si Yuri ay naging malungkot at nagsimula ng umiyak, malinaw na labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Ain. Nang makita niya ito ay nagpasya si Ursula na sanayin na lang itong si Ain at palakasin para agad na siyang umalis mag-isa. Nang marinig iyon ni Ain ay tuwang-tuwa sa pagkakataong maging mas malakas na siya at makabalik ulit sa labas ng mundo. Si Ain ay agad na tinatanggap ito ngunit may isang kondisyon ang itinakda ni Ursula. Dapat niyang ibigay ang kanyang buong pagsisikap at determinasyon sa pagsasanay. Lumipat ang eksena sa Demas, kung saan sinabihan ni Ursula si Ain na huwag matakot. Nangako siyang palakasin siya sa lalong madaling panahon, inutusan niya itong ipikit ang kanyang mga mata at tumuon kay Yuri at gamitin ang kanyang napakalawak na kapangyarihan. Nang imulat ni Ain ang kanyang mga mata, ay sa wakas ay nakikita na niya ang lahat ng malinaw, kabilang ang paniki na gaya ng halimaw na dating umatake sa kanya at muntik na siyang patayin, at nagawa pa niyang putulin ang braso at tenga nito sa kanilang huling pagtatagpo. Sinabi ni Ursula kay Ain na ang kanyang unang gawain ay ang umiwas sa lahat ng mga pag-atake ng halimaw. Ang paniki ay humampes at pinutol muli ang tainga ni Ain, ngunit pinagaling siya ni Ursula gamit ang kanyang mahimalang gamot at ginamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri upang pag-aralan ang halimaw. Napagtanto ni Ain na kung matataymingan niya ng tama ang kanyang mga galaw niya ay baka matalo niya ito. Sa huling sandali, matagumpay na naiwasan ni Ain ang isa sa mga pag-atake ng halimaw at masaya siya dahil yun ang kanyang unang pagkakataon na nakailag para sa S-rank na halimaw. Gayunpaman, kapag sinubukan ni Ain na mag-counterattack ay natatamaan siya ng halimaw ng maraming beses, at nasusugatan ng husto ang kanyang katawan. Lumipas ang isang linggo, at si Ain ay naging mas mahusay pa. Sinabi sa kanya ni Ursula na ito ay oras na para sa susunod na aralin at talunin ang isang demonyo. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang kanyang artipisyal na mata para sa isang partikular na gawain, at ibibigay sa kanya ang isang tungkod na gawa sa kahoy na kanyang binabantayan, isang sandata na may pambihirang lakas.
Pagkatapos nagsanay siya ng husto sa lahat ng aspeto sa labanan. Gayunpaman, kapag siya ay nakaharap sa demonyo, ang kanyang pag-atake ay nakakamangha, hindi dahil ito ay makapangyarihan, ngunit dahil ito ay napakabagal. Pinayuhan siya ng kanyang guro, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti at gamitin ang iyong isip, sa pamamagitan lamang ng paglutas ng problemang ito sa iyong sarili, maaari mong talunin ang demonyo nang walang tulong ng sinuman. Sumubok muli si Ain, ngunit naiiwasan ng demonyo ang kanyang mga pag-atake nang walang kahirap-hirap. Sa puntong ito, binigyan siya ng pahiwatig ng kanyang guro, at malalaman niya ang lakas ng demonyo sa pamamagitan ng pagsusuri nito sa galaw. Kasunod ng kanyang payo, tinutukan at maingat na sinusubaybayan ni Ain ang landas at pagkilos ng demonyo. Gamit ang mata na ito ay naghahatid ng isang makapangyarihan. Masayang-masaya si Ain dahil nakapatay na siya ng S-rank na halimaw. Nagawa niyang kopyahin ang kapangyarihan ng halimaw gamit ang kanyang mahiwagang mata ni Yuri. Bigla siyang sumigaw nang maramdaman niya ang impormasyong tumatama mismo sa kanyang isipan. Taglay na niya ngayon ang kakayahan ng demonyo, inutusan siya ni Ursula na subukang gamitin ito. Nagsimulang tumakbo si Ain nang hindi kapani-paniwalang bilis, mas mabilis kaysa sa kanyang paggalaw dati. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi makaagapay sa bilis, at siya ay bumagsak sa lupa na may punit-punit na mga kalamnan. Sinabihan siya ni Ursula at ipinaliwanag na ito ay normal. Dagdag pa niya, dapat kang magpatuloy sa pagtakbo, huwag umasa lamang sa iyong mga binti kapag tumakbo ka. Kailangan mong gamitin ang iyong buong katawan, lalakas ang iyong mga fibers ng balat pagkatapos mapunit ito. Kung uulitin mo ang prosesong ito ng daan-daang libo, ang iyong katawan ay aangkop upang makayanan ng anumang bilis. Determinado si Ain at patuloy na tumatakbo ng walang pagod. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga balat ay tumitigil na sa pagpunit at hindi kapani-paniwalang ito'y malakas na. Sa dulo ng nakakapagod na pagsasanay, nakipag-usap si Ain kay Ursula, na ibinahagi ang kanyang mga saloobin, ipinahayag niya na dapat siyang maghanda upang harapin ang halimaw na bear. Gayunpaman, tinutuya ni Ursula ang kanyang labis na kumpiyansa at binalaan siya na hindi pa siya handa. Upang hamanin ito, tinanong ni Ursula si Ain para suriin ang kanyang mga kakayahan. Kahit na ayaw niyang sinusuri, tuwang-tuwa si Ain sa kanyang pagsisikap na masaksihan ang kanyang kapangyarihan, obligado si Ursula na ipakita ang kanyang mahika sa apoy. Sinubukan ni Ain na suriin ang kanyang lakas, ngunit hindi niya ito lubos na masuri. Ipinaliwanag niya na ang spell na ginamit niya lamang ay tinatawag na spell removal, isang kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanya na mag-magic sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Nakakamangha, tinuturing ni Ain ang instant spellcasting bilang isang tunay na pambihirang kapangyarihan. Hiniling sa kanya ni Ursula na suriin muli ang kanyang paglabas ng spell at kanyang mga kakayahan sa paggamit ng fireball. Habang ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, ginagamit ni Ain ang kanyang mata upang suriin ang kanyang mga kakayahan, ngunit napagod siya. Patuloy na minomotivate ni Ursula si Ain, at nagturo sa kanya ng paulit-ulit na suriin ang kanyang mga kakayahan sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Mula sa papel ni Ain hindi natural ang malalakas na kakayahan sa mahika, limitado ang kanyang mga reserbang mana, sa kalaunan, ang kanyang mahiwagang enerhiya ay nauubos, na naging sanhi ng pagbagsak niya. Sa kritikal na sandali na ito, si Yuri ay namagitan, gamit ang isang droplet mula sa World Tree. Ang droplet ay hindi lamang nagpapanumbalik sa kanyang enerhiya kundi pinahuhusay nito ang kanyang pangkalahatang kapasidad at katatagan at inihahanda siya para sa mga hamon sa hinaharap. 5 araw na ang lumipas mula nang magsimulang magsanay si Ain gamit ang kanyang bagong kakayahan. Dahil hindi likas na mahusay siya sa mahika, sa tuwing mauubos ang kanyang mana, gumagamit si Yuri ng droplet mula sa World Tree para sa kanyang kapasidad. Gayunpaman, para magkabisa ang mga droplet, kailangang maubos ni Ain ang kanyang mana. Kung hindi ay hindi lalago ang kanyang kapasidad sa loob ng kalahating buwan ng matinding pagsasanay, pinipilit ni Ain ang kanyang sarili hanggang sa kanyang limitasyon. Hindi lamang niya nagagawa ang kakayahang mag-cast ng 1,000 fireballs ng sabay-sabay, ngunit nagiging bihasa din siya sa paggamit ng intermediate level magic at sa mga kakayahan na kinokopya niya. Bumubuti ang kanyang pisikal na lakas, kapansin-pansing tumataas ang kanyang mahiwagang kakayahan, at ang kanyang pambihirang kakayahan ng pagsusuri sa espiritual na mata ay naging isang mahalagang papel para sa kanya. Lumapit si Ursula kay Ain at nagmungkahi ng isang rematch. Sinabi niya sa kanya, hindi ka na mahina, mas malakas ka na kaysa dati. Kung gagamitin mo ang iyong mga nasanayan ay mapapatay mo ito ng walang kahirap-hirap,
Nakita ni Ain ang takot na halimaw at sinunggaban siya, ngunit sa pagkakataong ito sa halip na umatras ay hinamon niya ang kanyang sarili at nagsimulang umatake ng walang humpay at tinamaan ang halimaw ng paulit-ulit. Dahil sa bagong natutunan niyang lakas ay sa wakas ay naghatid siya ng magaspang na atake na nagpatamba sa halimaw. Si Ain ay sobrang saya at napagtanto kung gaano na siya kalakas. Maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli.